And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall thrust this burden onto the next generation. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Correct. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Eto na nga, grabe itong mga nangyayari ngayon guys. Ako po'y hindi makapaniwala dito sa vlog natin ngayon, sa content natin ngayon. Kasi heto na po, no? Inabuso na ng mga government officials itong hinanaing ng taong bayan. Alam niyo ba kung bakit, no? Kasi ang una nating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Senate President Tito Sotto. Patungkol po dito sa flood control hearing ay isuspended na niya. Meaning to say, pansamantalang ihinto muna ang flood control hearing. So sino bang hindi magtataka dyan? So talaga ba Tito Sotto? Ha? Takot ka ba na papunta ito kay Martin Romualdez at Zaldico? Yan ang yan ang hinanaing ng taong bayan na may managot na dito sa flood control, tapos ngayon isuspended mo itong hearing ng flood control. Grabe. Mamaya pag-usapan natin yan kasi this is a serious issue talaga. Okay? At heto, pag-usapan rin natin itong si Congressman Tinio na gagamitin pa ang taong bayan. Ha? Gagamitin niya ang taong bayan para sasabihin niya na binastos raw ni VP Sara ang taong bayan. Ano kalokohan yan, Tinio? Itong si Congressman Tinio rin, no? Akala niya siguro na mauuto ang taong bayan. Nasasabihin mong, binastos ni VP Sara ang taong bayan dahil hindi sumipot doon sa OVP budget hearing. Utot mo, Tinio. Gagamitin mo pa ang taong bayan, ha? Mamaya pag-usapan rin natin yan, okay? Hindi tayo papayag na babatikusin nila si VP Sara ng ganyan, no? At heto, guys, nakakakilabot po ito, no? Itong si former President Duterte sa The Hague, no? May mensahe po siya dito sa nasalanta ng lindol dyan sa Cebu, no? Babasahin natin yung mensahe po ni Tatay Digong at magre-react po tayo, no? Tayo po'y nakaka-inspire po itong mensahe ni Tatay Digong, no? Kahit nandoon siya sa The Hague, sa loob, ay may mensahe siya dito sa mga nabiktima ng lindol. Okay, mamaya i-react rin natin yan, okay? At ito yung pinaka reaksyon natin ngayon sa vlog na ito. Itong breaking news, itong si Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga. Dahil sobrang matapang po ang kanyang speech. Very brave itong bata na ito. Kasi yan ang ipaparinig ko sa inyo, no? Na against po sa si PBBM, no? Against kay PBBM at Martin Romualdez. Kaya nananawagan po ng people power itong si Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga. At hindi ito basta-basta. Kasi nandyan siya sa House of Representatives, eh. Pwede siyang kasi may plano ng tatanggalin siya. Kaya marami pong kinalibutan dito sa batang congressman na ito kasi po hindi po filter, hindi po siya boses po siya ng mamamayang Pilipino at may panawagan siya na mag people power raw. Okay? Mamaya ipaparinig ko yan sa inyo. Ito pag-usapan rin natin. Damay-damay na ito lahat, eh. Si Cheese Escudero po ay ipinatawag na ng COMELEC dahil di umano dito sa 30 million na
ibinigay raw sa kanya ng contractor as campaign donor. Oh, 'di ba? Dati nang sinabi yan ni Cheese na sinisiraan siya ng House of Representatives. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan, yung video na yan, okay? I-analyze natin yan. At last but not the least, guys, pag-usapan natin itong vlog nitong si Attorney Vic Rodriguez, no? Nagpalabas na po siya ng hinanaing niya patungkol nga dito sa ginawa nitong si Tito Soto, itong Senate President, na ihinto na nila at isuspended nila ang flood control hearing. Okay? So, maganda yan kasi attorney yan si Attorney Vic at mag-analyze siya dyan at tayo po ay magre-react. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin pag-usapan itong mga interesting topic natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin ito, no? Itong binalita ng Daily Tribune. Ano bang binalita ng Daily Tribune? Heto lang naman. Itong patungkol po dito kay Tito Soto, Senate President, na balak raw na pansamantala raw na isuspended ang flood control hearing. Marami po ang natatakot na baka ipalabas nila na isuspended lang ito, pero yun pala ay wala nang hearing na wala nang hearing na mangyari. At hayaan na nila yung ICI ni Bongbong Marcos. Na wala pa na tayong hindi makapagkatiwalaan yung ICI ni Bongbong Marcos. Independent Commission in Infrastructure. Di ba? Umalis nga si Magalong doon, di ba? Kasi mabaho na doon eh. Mabaho na. Ngayon, nabalitaan pa natin na ganito ang gagawin ng Senate President. Ano ba? Takot ba kayo kay Martin Romualdez? Heto. Daily Tribune. Flood control hearing suspended. News update. Blue Ribbon Committee. Ayan, lakihan natin ha. Blue Ribbon Committee hearings on anomalous flood control projects will be suspended for the meantime. Pansamantalang isuspended. Senate President Tito Soto III confirmed on Saturday. But once we agree on the proposals, we will put it on the floor, Soto said. Asked what would happen to the invitations to former House Speaker Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Representative Zaldico, Soto said it is still in talks. Pinag-uusapan pa. Yan. Dahil ba, ang tanong ngayon ng taong bayan, Tito Soto, dahil ba umabot na sa punto na ipatawag na itong si Zaldico at si Martin Romualdez, isuspended mo na? Sinong hindi magagalit na taong bayan yan? Remember, noong nag-rally doon, na halos nga ang daming mga, di ba? Iba't ibang organisasyon, iba't ibang kulay, nandoon galit kay Martin at ni Zaldico. Yan ang inaabangan dito sa Blue Ribbon Committee mo, headed by Lacson, na maipatawag yung dalawang tambaluslos na yan, si Martin at itong si Zaldico. At ngayon, ipasuspended mo? For what reason?
Di ba? Alam mo, Tito Soto, no? Pumuputi na nga yung buhok mo, wala ka pa rin matinong nagawa dyan sa Senado. Oh, puting-puti na. Kaya nga, maraming nagsasabi, mas mabuti na mag-noon time show ka na lang sa Itbulaga. Bumalik ka na dun. Oh, tapos may usap-usapan pa ha, na baka ngayong Lunes na or the following week, no? Ngayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi natin alam, meron na namang mapapalitan as Senate President. Kasi marami na raw na mga senador na sa majority na hindi na nagugustuhan itong galaw nitong si Tito Soto. Kasi wala talaga, Tito Soto. Sabi mo pa, hindi naman ako galit kay Martin Romualdez. Sabi niya pa, di ba? O ano ito? Ang dami niyong daldal ni Lacson. Puro kayo daldal sa bibig. Pero ang totoo, your actions speaks a lot that takot kayo kay Martin Romualdez. Di ba? Ayaw na nga ninyong makipagdebate kay Senator Marcoleta. Di ba? Kasi wala kayo sa kalingkingan sa debate ni Senator Marcoleta. Kasi bumabase lang si Senator Marcoleta sa rule of law. Di ba? So, I don't know kung ano ang effect nito ha sa ginagawa niya na isuspended niya. Actually sa totoo lang, sobrang halata na si Soto eh. Sobrang halata ka na nililihis mo ang tunay na hustisya. Sobrang halata ka na, at sino kayang nag-utos sa'yo na ipasuspended yung hearing na yan, makakaiwas na naman si Zaldico at si Martin Romualdez sa ginagawa mo. Yan ka, pumuputi na yung buhok mo. Di ba? Wala ka pa ring silbi dyan sa bayan natin. Pag-usapan rin natin yan mamaya. Ito ha, ito kasi nagre-react si Atty. Vic dyan eh. Ito, punta tayo sa next topic natin. Etong si Tinio. Itong nagmamagaling rin na na naggaling-galingan ito eh. Out muna natin dyan si Tatay. Ayan. Ito si Tinio. Kilala niyo yan, di ba? Si Tinio. Binalita ito ng Daily Tribune pa rin. Yan. Sabi dito ng Daily Tribune, after her repeated snub of the House of Budget, ang pinatutungkulan dito si VP Sara, budget hearings, the Office of the Vice President faces a proposed 704 million budget cut. Kinat nila kasi hindi raw pumunta si VP Sara doon sa House of Representatives. A rebuke deemed fit by lawmaker Antonio Tinio. Ang party list nitong ACT teachers na yung kasamahan nilang si Franz Castro ay wala na, di ba? Wala na. Natanggal na dahil ayaw na ng taong bayan. For her brazen contempt of Congress. Eto pa ha, sabi ni Tinio. Sabi ni Tinio ha, kinundin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Si BP hiyang-hiya naman ako sa iyo, Tinio. Hiyang-hiya ako sa iyo. Sa totoo lang. Si BP Sara pa ang nambabastos sa taong bayan. Hiyang-hiya naman ako, no? Hindi mo ba nakita, Tinio, na kahit saang pumunta si VP Sara, kahit anong sulok ng bansang Pilipinas, maraming nagmamahal nitong Vice President natin? Ikaw, sabihin mo pang, pag pinagbibintangan mo pang nambabastos ito ng taong bayan, o baka ikaw ang nambabastos? Sa totoo lang eh. Nung una kong nakita kita, noong first na pumunta si VP Sara dyan sa 2026 OVP budget, no? Ikaw yung nagtanong kay VP Sara, di ba? Bago si Kulot. Ikaw yung unang nagtanong eh, di ba? Una pa ngang nakita ko yung mukha mo, nababastusan ako. Hindi ka pa nagsasalita, ang bastos na ng mukha mo.
Oo, sa totoo lang. Kasi wala namang ginagawa si VP Sara sa kanila. Tahimik naman. Oh. Tapos, si VP Sara, hindi siya pumunta sa House of Representatives sa second hearing kasi mas inuna niya yung tinulungan yung mga taga Cebu na mga biktima doon sa Lindol. Tapos sila pa yung galit. Nakakahiya naman kayo. Isama mo na si Dilima dyan kasi sila yung galit eh. Alam mo, Tinyo, yung mga ganyang style nyo, ilagay nyo sa tamang lugar kasi nakakasuka na kayo ng tamang bayan eh. Yung mukha nyo, bastos pa, nakakasuka pa. Oo, sa totoo lang. Na? Kasi, ang hirap sa inyo, gagamitin mo pa yung taong bayan na si VP Sara ang nambastos. Hindi nang babastos si VP Sara. Kilala ko ang mga Duterte. Hindi yan sila palaaway, no? Pero hindi yan hindi yan sila hindi yan aatras sa away. Kapag simulan mo ng away, hindi yan aatras, di madidihado kayo, kaya kayo yung mapahiya eh. Mukha nyo pa lang nakakahiya na. Kaya ikaw, Tinyo, no? Halata ka ng taong bayan kahit anong gagawin mo kay VP Sara, na paghalataan ka na ang ikinagalit mo ay confidential funds na hindi kayo maka-move on. Hindi kayo maka-move on sa confidential funds kasi hindi nyo nakukuha ang gusto nyo na banata nyo sa House of Representatives. Di ba? So wag mong sabihin na bastos si VP Sara. Manalamin ka muna bago mo sabihin. Punta ka sa salamin, di ba? Makikita mo rin bastos. Punta na tayo dyan sa Tinyo kasi nabibisit tayo sa mukha na yan. Eto, good news po, no? At least good news. Kahit nandoon po si former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, no? Ay nagpalabas po siya ng mensahe sa mga nasalanta ng lindol doon sa taga Cebu nating mga kababayan, no? At ito po ay shinare ni Boss Dada, kaibigan nating one of the Banateros na pinakamalakas sa Banateros. Ayan, pinakamalaki at malakas. Ayan. Ang sabi dito sa caption ni Boss Dada ay, Tatay Digong, we miss you. Ayan, yan ang talaga naman totoo yan na namimiss ka na ng taong bayan. Heto yung mensahe po ni Tatay Digong. Sabi dito, mensahe ni FPRRD sa mga taga Cebu. Mga taga Cebu makinig kayo. Sabi ni Tatay Digong, Cebu, wala man ko diha personally, pero ang huna-huna ug kasing-kasing naa kaninyo. Dunay dakong paglaom ug pag-asa mo abot. Salig lang tas Ginoo. Ayan, former President Duterte. Sa mga ang naka-understand dito, yung mga Bisaya lang, no? Kasi binisaya ito ni Tatay Digong. Ngayon naman, i-translate ko in Tagalog. Okay? Para, I will, do my best na matagalog ko ito, ha? Cebu, wala man ako dyan, pero personal akong nag-iisip. Personal akong nag-iisip na isinapuso ko ang teka muna, bali. Sorry. Ikaw talaga Don Mar, Cebu, wala man ako dyan, pero personal po, take three. Ay nako, ang hirap. Cebu, wala man ako dyan personally, pero ang isip ko at yung aking puso ay nasa inyo. Ayan, di ba? Meron po tayong malaking pag-asa na darating. Aasa lang tayo. Anong tawag sa salig, babe? Yung sa Tagalog, salig?
Ah, mag salig. Ano ba yung salig sa Tagalog? May pag-asa pag-asa ba? Pag-asa lang ah ah basta ang point basta ang point dito is maninindigan tayo sa Diyos. Ayun, di ba? Ayan na. Kaya na, mga Tagalog dyan, pasensya na ha, bulol yung vlogger nyo si Don Mar. Yan ang mensahe ni Tatay Digong. Imagine that one. Nandun na nga siya sa loob ng The Hague, pero hindi man siya personal na makatulong doon. Wala man siyang maibigay dahil nandoon siya sa loob ng The Hague. Pero more than pa itong mensahe na ito, kung gaano po kasarap pakinggan itong mensahe ni Tatay Digong na marinig, no? Kahit walang pagkain, kahit walang anong basic na naitulong, physically, walang naibigay si Tatay Digong, pero kung marinig ito ng mga taga Cebu, no? Mabuhayan ka ng loob. Imagine, former president telling the victims of the earthquake sa Cebu na huwag kayong mag-alala, no? May pag-asa pa tayo basta meron pong Panginoon. Di ba? Ang ganda noon. Pero yung bangag nating presidente, ewan ko na lang. Di ba? Imagine that one na si Tatay Digong sa The Hague gumawa ng mensahe na ganito, nakakabusog sa puso. Pero si Bongbong Marcos nang pumunta sa Cebu with all the choppers, with all ang kanyang presence, nabibweset ang mga taga Cebu. Hey! Oo nga Datingnan ko nga doon sa mga media, sa mga balita, no? Nakita ko yung mukha ni Bongbong Marcos na sila doon, di ba? Saan nagpaligya gani babe sa nagbenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Nakakabweset yung mukha niya. Binibenta pa. Ang sarap sabihin ba? Ibigay nyo na lang yan kung 20 pesos per kilo. Talaga pang binenta pa talaga ang 20 pesos. Di ba? Nakakabweset yung mukha. Di ba? Alam mo, itong mensahe na ito ni Tatay Digong, mas okay pa ito kumpara sa nagpakita si Bongbong Marcos doon sa Cebu, nakakabwisit yung mukha. Tama na nga yan. Tatay Digong, always kang ipinag-pray ng mga tao sa Cebu at sa buong Pilipinas na makabalik ka na rito sa Pilipinas. We are really praying for you, Tatay Digong. Ayan. Okay? At guys, bago tayo, meron akong nakalimutan Gusto ko lang ipakita itong picture na ito, no? Bago ako patuloy dito sa aking topic, ito, may shoutout lang ako konti dito sa itong si Cheryl Ong. Ayan, si Ma'am Cheryl Ong. Ito po, nag-message po si Ma'am Asher, no? Ma'am, maraming salamat po, no? Itong si Cheryl Ong is laging nanonood dito sa Donmar TV na YouTube channel natin. Ayan, shinare niya itong picture na itong si Cheryl Ong, no? He is 80 years old at laging nanonood sa Donmar TV. Ayan, tinakipan niya ang kanyang mukha ng heart, no? Sana naman, ma'am, na one of these days ay magkita tayo, Ma'am Cheryl Ong. Shoutout sa iyo, Ma'am Cheryl Ong. May you live 1,000 years, Ma'am Cheryl Ong, at mabuhay ka at maging malusog ka forever. Okay? Maraming salamat, Ma'am Cheryl Ong. Ayan, no, yung TV niya, Ako yung nasa TV, no, na nanood siya ng vlog ko kahapon. Ayan. Ma'am Cheryl Ong, I love you po. I love you. Ayan. Okay? Tapos, eto, pag-usapan natin itong matinding speech ni Kiko Barzaga na makita mo dito sa batang congressman na ito na love niya ang bansang Pilipinas.
dahil siya lang po ang tanging government official na may guts na magprangka nitong ganitong panawagan. Okay? Kasi hindi na po nagugustuhan ng taong bayan at itong si Congressman Kiko Barzaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially na against na ang taong bayan dito kay PBBM at ni Martin Romualdez sa kanilang pamamalakad. Heto, panoorin at pakinggan yung mabuti ang sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga. Heto po, panoorin nyo. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years... Di ba? Tama naman siya. First sentence pa lang, tumpak na kaagad. Hindi na po tama ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Hindi na naka-align sa gusto natin. Pansariling interest na. Kinakampihan pa niya ang kanyang kasin, di ba? Na si Martin Romualdez. Hindi na tama. Eto. We have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like... siya mismo nananawagan siya na tanggalin si Bongbong Marcos sa pagiging presidente. Nananawagan siya. How we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr. Kagaya ng tinanggal natin ang kanyang tatay noon. We shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. Imagine that one. Very brave itong bata na ito. Wala na siyang pakialam kung matanggal siya sa serbisyo, matanggal siya bilang congressman. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Wala siyang pakialam. Ang kanyang paki ay mahal niya ang taong bayan. Grabe, nakakakilabot po itong si Congressman Kiko Barzaga. Dahil alam ni Kiko Barzaga na galit na po ang taong bayan. Binaboy na po ang taong bayan dito sa mga flood control, anomalies, corruption, lahat-lahat na. Ang kakapal ng muka ni Bongbong Marcos, walang delikadesa. First cousin mo yung naging issue ngayon. Kung may delikadesa ka, Bongbong Marcos, sana naman pagbigyan mo ang panawagan ng taong bayan na you step down. Di ba? Patuloy tayo. About whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gilbert Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, October 12 ang panawagan niya. We shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Grabe guys, di ba? Nananawagan siya ng people power. Kasi po, ang pinakadahilan dito is hindi na po tama talaga ang nangyayari ngayon. Totoo. Yung mga loyalista at yung mga dilawan, nagbingi-bingihan, nagbingi-bingihan na para silang mga bulag lahat. Pero ang totoo, ang taong bayan, majority of the Filipino people, is very disgusted po sa ginawa ng administrasyong ito. The corruption is very, very widespread. At itong congressman na si Congressman Kiko Barzaga, very brave. Sana po ito ang dapat na tularan ng mga kongresista sa House of Representatives na you are brave.
No? Doon tayo sa tama. Alam na nating inabuso ang taong bayan, bulag pa rin kayo. Wala kayong sinasabi dahil takot kayo dyan. Heto yung hindi takot. Heto yung humaharap sa lahat dyan sa Kongreso na walang preno. Tapos sasabihin pa ninyo na itong batang ito na nagsasabi ng ano yung sinasabi ng taong bayan? Actually, siya yung boses ng taong bayan ngayon. At siya pa yung sinabihan dyan sa House of Representatives na may tupak yung utak. Siya pa yung sinisiraan na may sira ang kanyang utak. Hello! Baka the opposite is anong nangyayari? Kayo yung sira ang utak, hindi po itong batang ito. Nandyan lang yung solusyon, no? Nandyan lang yung problema, oh. Latag na latag dyan ang problema, nasa harap ninyo. Ang solusyon, nasa harap. Ito lang yung ang nakakita. Kayo yung sira ang utak kasi hindi nyo nakita ang mga problema at solusyon. Diba? So, Kiko, Congressman Kiko, no? Marami pong proud sa ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. I hope yung panawagan mo may epekto yan sa taong bayan, no? We are with you in this fight, Kiko Barzaga, no? Sana naman po ay walang mangyaring masama sa inyo. Okay? Mag-comment kayo patungkol kay Kiko, ha. Papasalamat tayo sa batang congressman na ito na meron pang mga congressman na kagaya nito eh. Okay, punta naman tayo dito sa issue ni Senator Chis Escudero, no? Na dati naman itong issue na sa kanya, 30 million na 30 million raw ang campaign donor na binigyan siya ng contractor. Which is, itong issue na ito ay ginawa ito ng issue na ito dahil dito sa hindi na-impeach si BP Sara. So, ginawa na siya ng issue na para siraan ang kanyang kredibilidad bilang Senate President at that time. Ngayon, pinatawag na talaga siya sa COMELEC itong si Chis Escudero. Heto po yung balita, panoorin natin. Pinagpapaliwanag na ng COMELEC si Senator Chis Escudero sa 30 million pesos campaign donation mula sa isang contractor. Ano nga ba ang kakaharapin ng isang elected official kapag napatunayang lumabag sa Omnibus Election Code? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbang. Pinadala na ng Commission on Elections ng show cause order si Senator Francis Chis Escudero kaugnay ng pagtanggap niya ng 30 million peso donation mula kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa mga most favored firms ng DPWH na pinangalanan mismo ni President Bongbong Marcos. Based si Lubiano, pati ang kanyang kumpanya at ang malaking bulto ng mga proyekto nito sa Sorsogon na siyang kilalang baluarte rin ng mga Escudero. Sa panayam sa Abante, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng lumabag ang senador sa Omnibus Election Code Section 95C o patungkol sa prohibited contributions. Nasulatan na po at in fact ay atin po siyang iniimbitahan sa isang pagdinig, pagtawag ng opisina ng COMELEC, yung Political Finance and Affairs Department upang siya ay makapag-sumite ng kanyang kasagutan. Una nang inimbitahan ng COMELEC sa isang pagdinig si Lubiano, kaugnay ng kanilang isinasagawang case build-up. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng contribution. Bukod pa raw dyan ang posibleng pagharap sa perpetual disqualification from holding public office. Ang ating pong ginagawang investigasyon ay patungo na sa posibilidad na papafile pagsasampa ng kasong kriminal, yung tinatawag na election offense. So dahil po yan ang election offense, hindi po ito yung proseso ng pagtatanggal o yung disqualification ng kandidato. Tapos na po tayo dyan. Una nang sinabi ni Escudero na matagal na silang magkaibigan ni Lubiano, kaya ito nag-donate ng 30 milyon para sa kanyang kumpanya. Samantala, hinihintay na lamang din daw ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa mahigit 50 contractors na nag-donate noong panahon ng kampanya. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify ng kanilang tanggapan kung ang mga nakitang donor ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Para sa Agenda Weekend. Okay. So, ang comment ko dito, ito. Ang claim
no, ang sabi po ni Chis Escudero ay siniraan siya. Kasi unang-una, ang dahilan raw nito ay yung impeachment ni VP Sara na hearing na hindi natuloy, which is script yun ni Martin Romualdez. Kaya siniraan siya dito raw. Okay? Heto naman, kung totoo man na merong nag-contribute na donor na contractor sa kanya, ang reason po ni Chis Escudero ay matagal na silang kaibigan sa contractor na yan. Kung nagbigay nga ng 30 million para sa kanyang campaign, no? Nung panahong eleksyon, ay siguro naman walang masama kung hindi ito related sa mga proyekto, sa mga flood control o mga ordinary projects. Di ba? Ito yung analyze ko. Walang masama kung binigay talaga yung 30 million na hindi related kung anong mga projects ni merong project si Chis Escudero, di ba? For example, ako kung bibigyan ako ng pera ng isang kontraktor, wala sigurong masama diyan. Kasi namimigay ng pera eh. Hindi ka man involved sa any project, di ba? Yun ang pinakauna argumento. Pero ako bilang vlogger, fair tayo dito. Okay rin naman na imbestigahan itong si Chis Escudero patungkol dyan. Diba? Kung talaga bang wala bang proyekto na naisali dyan, kaya binigyan ng 30 million. Dapat imbestigahan yan. Pero ang tanong, ang COMELEC, sila yung magpapatawag sa investigasyon kasi meron bang disqualification sana ang nangyari kay Chis Escudero kasi tumakbo siya tapos yan, may nangyaring issue na yan. Ang tanong, sino ba ang mga taga-COMELEC? Yang chairman dyan sa COMELEC, sino? Tauhan rin naman yan ng mga Marcos. Tauhan yan ni Marcos. Yan si COMELEC George Garcia. Sino ang nag-appoint niyan? Si Bongbong Marcos. Patay tayo dyan. So, hindi na ako mag-expect na, hindi na ako mag-expect na malulusutan ito ni Chis Escudero. Kasi po, if you can remember, si Abante na natalo, naging congressman pa. Natalo yan sa eleksyon, Pero, ginawan pa talaga ng paraan para makapasok doon sa kongreso na dinisqualify. For whatever reason, dinisqualify. Kung may valid reason man yun, dinisqualify tsaka nakapasok. Kaya ako pinatatakot kay Chis Escudero, kasi tauhan ito ni ni Bongbong Marcos, itong si COMELEC George Garcia. I don't think na what I mean is okay sana kung fair ang investigation. Sana fair ang investigation laban kay Chis. Sana nga fair. Paano kung ibayas na naman? Patay tayo dyan. Kaya ikaw, Chis Escudero, no? Alam ko, lawyer ka. Defend yourself, no? Ipakita mong resibo, patunayan nyo na wala kang ginawang kasalanan dyan. Kasi mahirap kalabanin yan. COMELEC, ang tanong, maging fair ba yan sa inyo? Natauhan yan ni Bongbong Marcos. At nag-away kayo ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez ay pinsan ni Bongbong Marcos. At si Bongbong Marcos, ang COMELEC na si Garcia ay dati niyang lawyer. Ay nako. Grabe. Grabe itong administrasyon na ito. Daming mga palusot. Okay. Heto, sa mga nangyayaring ito, no? Ay dismayado na itong si Attorney Vic Rodriguez dito sa ginawa ng Senate President Tito Soto na pansamantala raong ihinto ang hearing sa flood control anomalies. Ang kakapal ng muka.
ang taong bayan galit na, pero ihinto mo pa ang hearing? For what reason? Dahil pagtakpan mo si Martin Romualdez? Grabe. Gumawa ka ng rason, Tito Soto, kasi yun ang nakikita ng taong bayan na tinatakpan mo si Martin Romualdez. Magpaliwanag ka. Bakit mo pansamantalang ihinto yung hearing na yan? Para naman maunawaan ng taong bayan. At dahil dyan, heto po ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, pasok! At hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon. Naging malinaw ang pahayag ng Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansela o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Correct. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na, yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang sablay na notary public na binawi bigla yung pirma, napasumpaan naman po nung Orly Gutesa. Yung Orly Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagkakandara pa na po ang mga alyado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng 1, 5, 3 tao, kahit 1,000, 10,000 tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-maletang pera, ang grupo ng security group ni dating Congressman Saldi, ako bukol ko, di ba? Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Importanteng marinig ko ho yung inyong komento, sana ho mag-engage kayo. Batiin ko lang po muna yung mga so nauna. Yun po ang Si Fernan, si Nuj Manansala, watching from Pampanga. Yun po ang ni Attorney Vic Rodriguez na halatang halata na. Pareha kami na analysis ni Attorney Vic Rodriguez. Halatang halata na nung biglang nabanggit na ang Martin Romualdez at Zaldico, bigla na talagang unti-unti na nilang pinalayo ang usapan. Duda ko rito Duda ko rito. Hindi talaga yan mapapatawag si Martin Romualdez at si Zaldico. Hindi talaga yan. Pero good luck sa karma. Kasi po, if ang taong bayan na ang magagalit, baka ito ang dahilan na ikaka-downfall ni Bongbong Marcos. Di ba? Every time na papunta na yung pangalan ni Martin Romualdez Zaldico, itong mga halik sa puwet ng mga senador, mga congressman, pilit nilang ipinalayo ang usapan Nandun na sana yung hustisya nililihis nila. And it's very obvious. Okay? So anong masasabi nyo dito, guys? Libre kayong mag-comment, mag-react, at ilatag nyo ang inyong argumento at usap-usap tayo sa comment section, okay? And don't forget, guys, na i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, especially yung sinabi ni Kiko Barzaga, okay?
Like and share po. And sa mga first time lang dito sa Donmar TV, no, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. Libre lang, walang bayad ang mag-subscribe ha. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!